Magandang araw mga kababayan. Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayong araw ay isang makasaysayang kaganapan ang ating pag-uusapan, ang unang combat deployment ng isang Swedish-made fighter aircraft, ang Subjas 39 Gripen, na ginamit mismo ng Royal Thai Air Force sa isang operasyon laban sa Cambodia. Ito ay isang development na may malaking epekto, hindi lang sa Thailand, kundi pati na rin sa atin dito sa Pilipinas, lalo na't isa ito sa mga jet fighters na malapit nang piliin ng ating pamahalaan para sa modernization ng Philippine Air Force. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng tensyon sa border area ng Thailand at Cambodia nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa Royal Thai Air Force, ang kanilang mga JAS-39C Gripen at F-16 Fighting Falcons ay ginamit sa isang airstrike laban sa mga military target sa Cambodian territory. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na ginamit sa totoong combat ang Gripen. Matagal na itong ginagamit sa training at exercises, pero ngayon lang ito aktwal na pumutok ng bomba sa totoong target. Sinabi ng Thailand na ang mga inatake ay mga targets na nagbabantang direktang salakayin ang teritoryo ng Thailand, kaya ginamit nila ang kanilang air power bilang bahagi ng kanilang karapatang ipagtanggol ang sarili, ayon sa UN Charter. Bagamat hindi pa malinaw kung gaano kalaki ang naging damage o kung gaano katagal tumagal ang engkwentro, malinaw na isang bagong yugto ito para sa Gripen, mula sa pagiging high-tech na defensive platform patungo sa aktwal na combat-tested na fighter. Ngunit hindi lahat natuwa sa development na ito. Sa isang ulat mula sa Breaking Defense, napag-alamang ang Swedish Foreign Ministry, na siyang responsable sa pag-aproba ng armas na i-export sa ibang bansa, ay nagdadalawang isip na payagan ang panibagong deal ng Thailand para sa mga bagong Gripen E-F. Ang dahilan, ang paggamit ng mga dating na i-export na Gripen jet sa offensive action laban sa isang sovereign state, bagay na maaaring labag sa pulisya ng Sweden bilang isang bansang traditionally neutral. Sweden has long maintained a strict arms export policy. Kahit may kontrata na, pwede pa rin i-launch hold o hindi approve ang susunod na batch ng delivery kung makita nilang pwedeng maabuso ang gamit ng kanilang produkto. Sa ngayon, hindi pa naglalabas ng final decision ang Swedish government. Naghihintay pa sila ng full investigation sa naging epekto ng operasyon ng Thai Air Force at kung may escalation na posibleng mangyari sa border conflict. Bago pa man sumiklab ang kaguluhan sa border, napagdesisyonan na ng Thailand na piliin ang Sub-JAS-39E F Gripen para sa kanilang susunod na fighter aircraft acquisition. Ang alternatibo sana ay ang F-16 Block 70-72 Viper na inaalok ng United States. Ngunit mas pinili ng Thailand ang Gripen dahil sa mas advanced nitong sensors, mas maliit na maintenance footprint, at mas cost-effective operation. Ngunit dahil sa incident na ito, nagiging palaisipan na kung magiging tuloy-tuloy pa ba ang deal ng Thailand sa sub. Kung maantala o tuluyang hindi aprubahan ang susunod na batch, mapipilitan silang tumingin muli sa ibang options, kabilang na ang Amerika. At para sa ibang bansa tulad ng Pilipinas na nagbabalak ding kumuha ng Gripen, malaking red flag ito. Kasi kahit nabili na, kung may restriction sa paggamit nito, tulad ng hindi pwedeng gamitin sa offensive ops, sayang lang din ang capability. Ngayon, balik tayo sa Pilipinas. Sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program, multi-role fighter jets ang isa sa mga top priorities ng Philippine Air Force. Dalawang major contenders ang pinagpipilian, ang Subjas 39 Gripen ng Sweden at ang F-16 Block 70-72 Viper ng US. Sa ngayon, tila leaning towards the Gripen ang Pilipinas, dahil mas abot kaya ito sa budget, at swak sa mga airbase facilities natin. Ngunit kung magiging maisla ng Sweden sa paggamit ng kanilang mga jets, maaaring magdulot ito ng problema sa future operations natin. Una, kahit bumaba na ang banta ng insurgency at terrorism sa Mindanao, may posibilidad pa rin na gamitin ang multi-role fighters para sa counter-terrorism operations sa mga malalayong lugar. Ang tanong, papayag ba ang Sweden na gamitin ang kanilang jets laban sa mga grupong armadong hindi officially kinikilala bilang terrorist organizations ng buong mundo?
Pangalawa, mas mabigat na usapin ang paggamit ng multirole jets kung sakaling magkaroon ng armed conflict sa West Philippine Sea. Paano kung kailangan nating umatake sa mga artificial islands ng China sa loob ng ating exclusive economic zone? Will Sweden consider that as a legitimate defensive action? O baka pigilan nila ang paggamit ng Gripen sa ganitong sitwasyon? Hindi pa ito malinaw. Sa legal na aspeto, karapatan ng isang bansa na ipagtanggol ang sarili base sa Article 51 ng UN Charter. Pero may gray area pagdating sa preemptive strikes, o kung may ambiguity kung sino ang unang umatake. Sa kaso ng Thailand, dineklara nila na ang kanilang airstrikes ay bahagi ng self-defense. Pero kung ang titingnan ng Sweden ay hindi sapat ang justification, pwede pa rin ni-launch block ang future arms transfers. Kung mangyayari ito sa Pilipinas, mahihirapan tayong gumamit ng sariling fighter aircraft sa panahon na pinakakailangan natin ito, dahil lang sa legal na kondisyon mula sa bansang pinanggalingan ng jet. Kaya't napakahalaga ng arms export condition awareness, lalo na kung ang goal natin ay magkaroon ng true independent defensive capability. Dahil sa nangyari sa Thailand, may mga ilang analysts na nagsasabing dapat pag-isipan ng Pilipinas kung ang Gripen pa rin ba ang best choice. Oo, maganda ang specs, mura i-operate, at maaasahan sa air defense. Pero kung may mga limitations sa paggamit nito sa totoong gyera, baka hindi ito ang pinaka-praktikal sa pangmatagalang panahon. Ang F-16 Viper ng Amerika, bagamat mas mahal, ay subok na sa maraming conflicts. Mas integrated din ito sa systems ng ating regional allies. At kung galing ito sa Amerika, na matagal na nating kaalyado sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, mas malamang na may political support ito sa panahon ng crisis. Hindi lang ito usapin ng specs sa papel. Ang tanong dapat ay, sa panahon ng kagipitan, pwede ba talaga natin itong gamitin ng walang sagabal mula sa ibang bansa? At higit sa lahat, kailangan nating malaman kung ano ang posisyon ng Sweden pagdating sa paggamit ng Gripen sa mga gray zone conflicts tulad ng West Philippine Sea. Mga kababayan, ang pagbili ng multirole fighter jets ay isang strategic decision na hindi dapat basta padalos-dalos. Hindi lang ito tungkol sa presyo, performance, o brand, ito ay tungkol sa kung paano natin ito magagamit sa tunay na laban kung kinakailangan. Kayo, ano sa tingin nyo? Dapat bang piliin pa rin ng Pilipinas ang Gripen kahit may restrictions? O mas mainam bang tumaya sa F-16 Viper ng Amerika? I-comment lang ang inyong opinyon sa ibaba, at huwag kalimutang like ang video, mag-subscribe sa ating channel, at i-turn on ang notification bell para sa mas marami pang balita at analysis tungkol sa defense ng Pilipinas at ng buong rehiyon. Maraming salamat sa panunood, at mabuhay ang Pilipinas!